Okay, so magandang araw uli sa inyo. So, sino ang nakakaalala rito kay Attorney Sia, mga Pasig? Ito yung kandidato sa pagka-kongresista. Diyan po. Hindi ba't na-filean ito ng reklamo dahil sa bad joke sa mga kababaihan, sa mga single, 'di ba? Sabi niya kasi doon sa kanyang joke na napanood natin. Sabi niya pwede raw sumiping sa kanya yung mga single basta nireregla pa. So marami ho mga nagreklamo ron. Ang palusot naman ito ni attorney, joke lang yon. At ang totoo, nagtawanan pa yung mga tao. Alam nyo, hindi po naman porkit joke at marurumi yung isipan, yung utak ng mga nanonood sa harapan. Diba? Kung doon sa inyong grupo, ito po yan mga kababayan why I agree with the decision. Kaya ako agree dito, sa hindi po nila kasi naisip hindi po nangangahulugang nagtahagal pa ka ng tawa yung mga audience, babae, lalaki, bata, matanda, lalo na yung isang part doon. Nang sabi niya ron sa matandang babae, Ranang, ang sabi ko ho, yung nireregla pa. Pwede nang magpalista, inuulit ko sa inyo. Diba? Yung ganon. So kung yung lahat na yun na-gets nila, yung sense of humor, na po tragis, tipong bastusan ang gusto natin dito para hindi boring, kaya lang naka-live sila Naka-live yung yung tirada niya So ibig sabihin, maraming mga makakapanood. So hindi mo malalaman kung sa iba it is offensive. 'Di ba? At magse-set ito ng hindi magandang halimbawa or precedence. At doon po siya nadali. Kahit sabihin natin kandidato ka for congressman sa Pasig, yung audience mo worldwide hanggang Mars, pwedeng mapanood, di ba? Correct, gender insensitive, insensitive etong si Attorney Sia. Now, another thing. Dito, so naging sabihin natin okay yung desisyon ng COMELEC. Pero alam nyo, walang-wala po ito pagdating dun sa mga usapin ng mga naireklamo na pagdating naman ron sa vote buying. Di ba? Yung talagang lantaran. Katulad yung isang video na napanood ko. Etong congresswoman po ng Marikina. Nako, naandun mismo at kabilang siya sa namumudmod ng ayuda. At may nag-upload pa ng video na yon. Alam ko na-file na rin ng reklamo yon. 'Di ba? So dapat po yung mga ganyan. At saka yung mga nagpupunta, halimbawa, merong like nabalita akong isa sa Caloocan, bagong baryo. So may nag-message sa akin, ang sabi, pinagpapapunta sa bahay etong isang kandidato pagka mayor. Si daw yun, si Along nalapitan. Doon lang din pala ang bahay nun. Banda. Tapos, ang bigayan daw po, 1,000. Di ba? Tapos, actually, halos lahat po ng mga incumbent sa Manila, maging si Hani Lacuna, Sco Moreno, si Sam Versosa, kapag ka nagdesisyon po ang COMELEC ng DQ sa mga yan, ang magiging mayor naman ng Maynila, si Mara Tamundong. Mauubos sila, di ba? So, ibig sabihin dito, sana naman maging consistent ang COMELEC. Di ba? Pag nilabag yung batas, parusahan nila, i-DQ nila. Total, may apila pa naman yan Maboboto pa rin yung mga yan. Pero, ang apila nila sa korte na. Akyat na sila ng korte. Di ba? Kasi kapag natapos na ang halalan, wala na. Wala na yung mga reklamo sa COMELEC, mga na yan, basura na yan. Dahil mga DQ cases, bali wala na yan. Pag natalo, wala nang i-DQ. Pag nanalo, na iproklama na, hindi na rin pwedeng i-DQ yun. Kailangan nang idaan sa korte yun para sa yung isang petition na kumu-question yung kumu-question po sa
qualification. Yung paboritong gamitin dati ni Attorney Larry Gadon at saka ni Kalida. Oh. Nakalimutan ko yung pangalan ng petition na yun. Diba? So sana ganun ang gawin nila. Maging tama yan, magandang precedence yung ginagawa ng COMELEC. Kaya lang sana pagdating naman sa Supreme Court, pag-apila, tingnan na kaagad yung basehan. Magkaroon ng special division para dyan sana. Dapat nga may ganun yan eh. Mga mambabatas nating papasok ngayon, ang gawin ninyo, si Tito Soto ang nakagawa ng family court. Diba? So dapat magkaroon, pagka naupo na siya, sure win na yan, pagka naupo na siya, dapat gumawa sila ng batas para naman po sa COMELEC, diba? Election Special Division. Dapat ganun. Para pagka mga ganitong panahon, bubuuhin yung grupo na yan ng mga Supreme Court Justices para mabilis lang nilang pagtitignan yung mga apila. May ebidensya ba? Wala. Diba? Matibay ba yung ebidensya? Diba? Para ma-DQ talaga. Pagka DQ talaga, labas ang desisyon. Dapat ganun, mabilisan. Hindi yung DQ. Tapos after 4 years, lalabas ang decision. Kahit sabihin pa nilang DQ, wala nang silbi. Di ba? Alright? Yes, co-waranto. Thank you so much, silent viewer. Yan, petition co-waranto or co-waranto petition. Okay, so iwan natin muna si Attorney Zia.